Motherhood is not a perfect crown. It's a battlefield of love, sacrifice, and chaos. Sa Pilipinas, iba-iba ang tawag. Nanay, mama, inay, mudra. Lahat may sariling timpla ng authority at lambing. Some mothers are born by blood, others by care. Pero lahat may kakaibang powers na hindi mo matatakasan. Behind the laughter and scolding, may mga katotohanang hindi natin nakikita, pero kailangan nating kilalanin. I know who you are. Do you? You're my fairy godmother. What? Fairy godmother. You've been watching over me my whole life. I've always known you were close by. Oh, Your shadow. It's been following me ever since I was small. Wherever I went, your shadow was always with me. Hi, I'm Coach Jay, and welcome to my channel. Okay, let's go. Motherhood in the Philippines is a kaleidoscope of names, roles, and powers. Mula sa tradisyonal na nanay hanggang sa modernong mama, bawat pangalan ay may kasamang kwento ng sakripisyo. Hindi lahat ng ina ay mabuti. May mga nagkulang, may mga nagtagumpay. Pero may mga naging ina hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa malasakit. Filipino mothers wield powers na parang supernatural. Mata ng nanay na nakakabasa ng kasinungalingan, tsinelas na parang guided missile, at pasensya na parang walang hanggan. Honoring them has changed mula sa sulat at kanta noon hanggang sa digital tributes ngayon. Pero ang hindi natin nakikita ay ang mga tahimik na laban na sila lang ang nagdadala. Anak, alam kong may pagkukulang ako. Di ko narinig ang unang iyak mo. Pero ang saya ko nung una kang umiti. Di ko man narinig ang unang salita mo. Alam kong feeling safe ka sa haplos ko. Kaya lumalaki kang tama. Di ko man kayang magsalita. Nasasabi ko pa ring mahal kita. Sa paraang tayo lang ang nakakaalam. Hey buddy, just a quick one. If you like it here, please subscribe and follow me for more videos. Motherhood in the Philippines is layered with cultural nuance. Ang mga pangalan pa lang, nanay, mama, inay, mudra, ay kwento na ng panahon at kultura. Nanay is traditional, mama feels modern, mudra is playful, at inay carries deep respect. Pero hindi lahat ng ina ay santo. Some are remembered for their warmth, others for their absence. Ang totoo, motherhood is not automatically noble. It is shaped by choices, actions, and sacrifices. May mga ina na hindi nagluwal ng anak, pero naging haligi ng pamilya. Ang tita na nagpalaki ng pamangkin, kapitbahay na nagpakain ng batang gutom, guro na naging pangalawang magulang, lahat sila ay ina dahil sa malasakit. Sa kulturang Pilipino, kinikilala ang ganitong uri ng motherhood. Patunay na ang pagmamahal ang tunay na batayan, hindi dugo. Filipino mothers are known for their powers. Ang mata ng nanay, isang tingin lang, tahimik na lahat. Ang kakayahang malaman kung nagsisinungaling ka kahit hindi ka pa nagsasalita. At syempre, ang sandata ng tsinelas na kahit saan ka tumakbo, parang may GPS. These powers are both feared and admired, shaping generations with discipline and humor. Pero higit sa lahat, ang tunay na kapangyarihan nila ay endurance. They carry burdens silently, balancing work, family, and expectations. Walang palakpak, walang medalya. pero nandito na ako. Andiyan kayo.
Kahit nandito na ako sa manlupalop ng mundo, dito dala-dala ko. Ang obligasyon ko sa inyo na bigyan kayo ng magandang buhay dahil magulang niyo ako. Honoring mothers has evolved. Noon, sulat kamay na liham, kanta, bulaklak. Ngayon, posts, reels, hashtags. Mas malakas ang boses pero minsan kulang sa puso. The challenge now is to honor them, not just with words, but with actions. Oras na ibinibigay, responsibilidad na pinapasan, sakripisyong kinikilala. Dahil sa likod ng bawat supermom post ay isang babae na nagluluto, naglilinis, at nag-aalala sa bayarin. What we don't see are the invisible battles. Ang mga gabing walang tulog, ang tahimik na luha, ang mga tanong sa sarili kung sapat ba sila. Maraming ina ang tinatago ang struggles para hindi mabigatan ang anak. They carry the weight of expectations. Be strong, be nurturing, be perfect. Habang unti-unting nababasag sa loob. To honor them means to see beyond the surface, to recognize the humanity behind the role. Final message. Motherhood is not a flawless crown. It is a battlefield scarred with victories and wounds. Ang pagiging ina sa Pilipinas, whether by blood or by care, ay isang tungkulin na hindi madaling bitawan. They carry storms in silence. They bleed without applause. They endure without medals. Ang kanilang powers ay hindi lamang biro ng tsinelas o mata na nakakatakot. Ito ay sandata ng kaligtasan, hinasa ng gutom, hirap at walang katapusang sakripisyo. To honor them is to move beyond flowers and posts. Hindi sapat ang digital tributes kung hindi natin nakikita ang tunay na laban nila. Ang tunay na parangal ay nasa pakikinig, sa pag-unawa, sa pagbabahagi ng bigat na araw-araw nilang pasan. Behind every nanay is a human being who dreams, who doubts, who breaks, yet still chooses to rise. Sa bawat tahimik na gabi, sa bawat luha na hindi natin nasaksihan, sa bawat sakripisyong hindi natin napansin, naroon ang tunay na kabayanihan. Kung ayaw mo sa akin, ayaw ko rin sa'yo! Sana hindi na lang ako naging ina mo. Sana hindi rin kita naging anak. Ngayon, kung iniisip mong hindi mo ko pinili bilang ina mo, sana maisip mo rin na hindi itong buhay na pinili ko para sa inyong mga anak ko. Kung iniisip mo na sana binalik kita sa tiyan ko, sana maisip mo rin na ilang beses kong ginusto na hindi na kayo pinanganak. Para hindi nyo maranasan ang hirap dito sa mundo. Thanks for watching. Don't forget to subscribe and follow me for more videos.